Okay mga kababayan, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating mga nakikinig at nanonood, kamusta kayo mga kababayan? Samahan niyo ako at meron na naman tayong pag-uusapan, mga maiinit na issue na kung saan ay pinag-uusapan sa social media, sa iba't ibang estasyon ng telebisyon at radyo mga kababayan. Itong paglaya, pansamantalang paglaya ni Senadora Laila de Lima at ang kanyang mga kasamahang kapwa-akusado mga kababayan. Ang sistema mga kaibigan ay pinayagan ni RTC Judge sa Branch 206, Judge Hiner Gito o Hito ang pansamantalang paglaya ni Senadora Laila de Lima. No? Sila ay pinayagan na magpiyansa mga kababayan. At dahil dyan, nagpipiesta na naman ang mga kaibigan at kapanalig ni Senadora Laila de Lima. Hindi ho marami hong na may mga haka-haka ngayon mga kababayan na makaraang payagan na magpiyansa itong si Senadora Laila de Lima at siya nga ngayon ay nakalaya na. Marami ho ngayong nagsasabi na hindi kaya gantihan ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang matinding kaaway mga kababayan, na kung saan itong si dating Senadora Laila de Lima ay inakusahan ng iba't ibang kaso pagbibigay ng proteksyon sa mga illegal drugs sa National Bilibid Prison nung ito'y Justice Secretary pa mga kababayan. May tatlong kinakaharap na kaso itong si De Lima at ang dalawang judge na humawak dito, isa yung sa Muntinlupa Branch 204 mga kababayan, pinalaya po o rather ay inabsuelto po si Laila de Lima sa kaso ni Judge yung may hawak ng Branch 204 mga kababayan at may isa pang judge. At ito namang si Judge Branch 206 ng Muntinlupa mga kababayan ay pinayagan itong si Senadora Laila de Lima o dating Senador Laila de Lima na maglagak ng piyansa na 300,000 pesos mga kababayan, na sinasabi nitong si Judge Hiner Hito na walang matibay na ebidensya, mahina ang ebidensya na magdidiin kay dating Senadora Laila de Lima kaugnay sa maparatang sa kanya, kung kaya't pinayagan niya na magpiyansa ang dating senadora kasama ang kanyang mga kapwa-akusado na sina Ronnie Dayan, Junel Sanchez, Jose Adrian Dera, dating Bucor Chief Franklin Bukayo, na kung saan ang mga ito ay nag-recant ng kanilang testimonya laban kay De Lima, lalo na yung isang dating Bucor Director General na si Ragos, mga kababayan, ay nag-recant din ng kanyang testimonya laban kay De Lima, na sinasabi nga nito na siya pinilit lamang ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magtestimonya laban kay De Lima at idamay ito. Mga kababayan, ako talaga namang dito natin na nakita at nakikinita mga kababayan na kalaunan itong kaso na ito ni dating Senadora Laila de Lima ay mukhang madidismiss mga kababayan, sapagkat dito nga sa dalawang judge na humawak ng kaso, isa na yung Branch 204 ay inabsuelto na si Laila de Lima at ito namang isa pang judge ay hindi lang natin sigurado, pero itong si Judge uh, Hinera Hito ng Branch 206 ay pinayagan na magpiyansa itong si De Lima at ang kanyang makasama. At ang mabigat pa nito mga kababayan ay marami nagsasabi na babalikan daw nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang mortal na kaaway at nagpakulong sa kanya mga kababayan. Idagdag pa rito ang paglabas naman itong Magdalo Group na ito na pinangungunahan ni dating Senador Antonio Trillanes, na pinakulong din ng dating Pangulong Duterte, ay lumalabas ngayon, nagsasalita laban kay Duterte mga kababayan. Hindi kaya ito na ang sinasabi ng mga kritiko ni Duterte na tapos na ang kanyang maliligayang araw, lalo na ngayon may mga kahilingan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat payagan ng Marcos administration ang pagpasok
ng ICC dito sa ating bansa upang imbestigahan ang extrajudicial killing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ngayon, ito, panoorin muna natin ang balita kaugnay sa pansamantalang paglaya ni Senadora o dating Senadora Laila de Lima. Samantalang nakalaya si dating Senadora Laila de Lima makalipas sa mahigit 6 na taong pagkakakulong. Pinayagan kasi si de Lima at 4 na kapwa niya akusado sa umunoy pakikipagsabuatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si de Lima. May mensahe rin si de Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang unang balita ni Chino Gaston. Palakpakan ang narinig ng payagan na ng korte na makapagpiyansa si dating Senadora Laila de Lima. Thank you. Habang siya ay napaiyak at napataas ng kamay. Pinayagan ding makapagpiyansa mga kapwa niya akusado ang dati niyang driver na si Ronnie Dayan at sina Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. Agosto 2016, inakusahan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kritiko si nooy Senadora Laila de Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. February 2017, inilabas ang warrant of arrest kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dito ko po sa Senado, hintayin ang arresting team. Sinampahan si de Lima ng mga kasong may kaugnayan sa illegal drug trading, pero kalaunan ay ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso nakaangkla sa umano'y pagbibigay ng inmate na si Peter Ko ng 3 milyong piso at mga sasakyan. Ang pera, kita raw mula sa transaksyon ng illegal na droga sa Bilibid na umano'y gagamitin para sa kampanya ni de Lima sa pagkasenador. Pero noong February 2021, pinawalang sala si de Lima ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso, may kinalaman sa umano'y pagtanggap ni de Lima ng nasa 10 milyong pisong kita mula sa illegal drug trade sa Bilibid para magsilbing campaign fund. Ang driver at umano'y karelasyon ni de Lima na si Ronnie Dayan ang namamagitan di umano sa nasabing transaksyon. Nagsilbing state witness sa kaso ang dating kapwa-akusado na si former Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na itinuturong nagdala ng pera sa bahay ni de Lima. Pero April 2022, nag-recant si Ragos at binawi ang kanyang testimonya. Anyay, pinilit lamang siya ni nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idamay ang dating senadora, bagay na itinanggi ni Aguirre. Bago niyan, nag-recant din ng kani-kanilang testimonya sina Dayan. May 2023, ipinawalang sala sina de Lima at Dayan ng Muntinlupa RTC Branch 204 kaugnay sa kaso. Bagamat naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para mabaligtad ang desisyon. Ang ikatlo at huling kaso tungkol sa umano'y pakikipagsabuatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si de Lima. Tumanggap umano siya ng aabot sa 70 milyong piso para sa kanyang kampanya sa tulong ng ilang inmate at opisyal ng Bucor mula 2013 hanggang 2015. Sa mahigit 6 na taong pagkakakulong sa Campo Crame, hindi natigil si de Lima sa pag-iit na inosente siya sa mga paratang. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Hito na dapat payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Bago napunta kay Hito, 2 RTC judge muna ang humawak sa kaso. Nagpasalamat din si de Lima sa Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik pa muna si de Lima sa Camp Crame mula Muntinlupa City para maproseso ang kanyang pagpiyansa. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas na siya sa PNP Custodial Center. Saka siya nagtungo sa isang hotel kung saan sila nagkita ni Senadora Risa Ontiveros. Sa press conference, sinabi ni de Lima na sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng anyay
pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban, patuloy siyang nananalig na darating ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Not only did I survive. Yeah, mga kababayan, Maya-maya papakita naman natin yung malinaw na press con at interview kay dating Senadora Laila de Lima. Dito mga kababayan, ano ba sa tingin nyo? Nakikita natin dito na yung mga humawak na hukom ng Muntinlupa, Branch 205, lalo na yung Branch 204, ay dinismiss po ang kaso laban kay dating Senadora Laila de Lima. Ang nakikita natin dito, wala ba kayong nakikita na maaring sa kalaunan, katagalan, ay tuluyan ng madismiss ang kasong ito ni Laila de Lima, mga kababayan? Kasi dito pa lamang sa sala ni Judge Hinerhito ng Branch 206, kanyang ipinahayag at kanyang pinayagan na magpiyansa itong si Laila de Lima at ng kanyang mga kasama dahil hindi na patunayan ng prosekusyon na ang conspiracy, ang kaugnayan ni dating Senadora Laila de Lima. Malinaw ho kasi yan sa Rules of Procedure, ay talagang pagka mahina ang ebidensya mo, ay talagang papayagan ka na makapagpiyansa pag mahina ang ebidensya laban sa isang akusado, ay ang mga huwes ay talagang pumapayag na maglagak ng piyansa ang isang akusado. Ngayon dito, marami yung nagsasabi, mga kababayan, na itong pansamantalang paglaya na ito ni Laila de Lima, kahit sabihin pa nating hindi pa tapos ang ganyang kaso, may mga hearing pa, pero iba talaga yung nakalaya na siya dahil marami siyang maaring gawin, lalo na ngayon, mga kababayan. Lumabas na ito Magdalo Group na ito. Lumabas na naman si dating Senador Antonio Trillanes na nangako na kapag wala na sa administrasyon o wala na sa kapangyarihan itong si Duterte, ay bubuhayin niya ang mga kaso at sasampahan niya ito ng katakot-takot na kaso. Lalo ngayon may mga panawagan sa Marcos administration na payagan na nito ang ICC na mag-imbestiga dito sa ating bansa kaugnay sa kaso ni Duterte, yung extrajudicial killing, kung saan sinasabi nga umaabot umano sa mahigit sa 6,000 mga namatay sa tukhang ng panahon na iyon, ng panahon ni Duterte. At dahil dyan, may kinakaharap ngayon na kaso itong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, kung kaya't malakas ngayon ang panawagan na payagan ng Marcos administration na pumasok ng Pilipinas ang mga investigador ng ICC, mga kababayan. Ano kaya sa tingin nyo dito? Hindi kaya ito na ang sinasabing wakas ng karera ni dating Pangulong Duterte at maaari na siyang managot at makulong nga siya dahil wala na sila sa posisyon, lalo na ngayon nakalaya na si dating Senadora Laila de Lima, si dating Senador Antonio Trillanes. Mga kaibigan, matindi ho ngayon, marami ho siyang mga interview, mga pahayag laban sa dating Presidente Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kaya ito, panoorin natin ang maiksing at malinaw na interview kay dating Senadora Laila de Lima. Bring out the floor for the questions. First to ask is Jairo Boledo from Rappler. Good evening po, ma'am. First Good po, evening. congratulations po sa legal victory niyo po na ito. Ang question ko po, ma'am, nabanggit niyo po sa statement niyo, yung mga persecutors niyo po, you will never be like them. Although, ma'am, malaking bagay po itong petition for bail, motion for reconsideration niyo po for bail niyo na natanggap. Hindi pa rin po tapos yung kaso dahil ongoing pa rin po siya. Pero masasabi niyo po ba na legally vindicated na po kayo with this recent victory? Yes. Hindi ko pa buong
babasa yung decision. Although I'll try as much as possible to really avoid talking about the merits because as you said, as you acknowledged, hindi pa tapos talaga yung kaso. Baka ma-subjudice tayo. Pero, you know, as I said, I never lost faith. And we have always been confident about the merits of my case. And even when we first filed my petition for bail, matagal na kami nag-file ng bail, we were already confident of the merits of that. It's just unfortunate that the previous handling judge denied it. And so when we filed our motion for reconsideration, I think it was in June 13, we remained to be confident that the merits of our application for bail will be recognized and upheld by the court. And it took this long, understandably, because the judge is a new judge. So we had to review the entire voluminous records of the case. We were actually expecting a ruling as early as September, because as I said, we filed the motion for reconsideration noong June. So medyo tumagal, understandably again, and ito nga, and I think, kasi nakita ko nga, although hindi ko pa nga nababasa, it was a thorough and extensive discussion of the merits of our motion for reconsideration. So it is a legal vindication because we were always confident, although I cannot further make any comment about that. I have a lot to say about that. But, you know, it's still pending. The case is still pending. Hindi pa po tapos. This is bail, this is provisional liberty, and this is definitely a great gift from the Almighty God. Ma'am, last question lang po for me. Yung Marcos administration po, sinasabi po nila paulit-ulit na the justice system is working in the Philippines. And in response to your latest legal victory, Justice Secretary Crispin Remulla, this is po yung statement niya. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the beginning, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. Any reaction lang po sa statement po ni Justice Secretary? I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman. As somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in its independence. It's just like, you know, the legitimacy of the government or the legitimacy of the executive department or the government, the elected officials lie in the votes of the people. So judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has its legitimate standing in the scheme of things. So, tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. You know, when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will be, you know, will happen. And kasi nga, I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during his term? So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga. At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya at malalaman natin yung katotohanan about my innocence. But again, ayaw ko na muna dagdagan yung mga ganyang statement. Medyo nasobrahan na nga. Hi ma'am, good evening po. Anjo po. Hi ma'am, almost 7 years in detention. You've mentioned about surviving persecution. Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President Rodrigo Duterte? First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, well, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna.
I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight because this is a moment of joy. This is, a triumphant moment for me. So I, as much as possible, I want to be gracious. And so yun na lang muna. God forgive him and God bless him. He knows what he did to me, I suppose. Any plans of countersuing or what, or going after them? Pag pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko, wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option, but as to definite plans, pinag-uusapan yan. Of course, there will be, I need to do something also. A lot of things to do. Okay, mga kababayan, nakita naman ninyo at napanood ang interview ng media kay dating Senadora Laila De Lima. Mukhang masayang-masaya na nga itong dating Senadora dahil siya po ay pinayagan na magpiyansa ni Judge Hinirahito ng Branch 206 ng RTC Muntinlupa. At siya rin ay may panawagan o rather may mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya forgive him and bless him. Yun lang muna at meron pa raw siyang sabihin pero yun na lang muna. So mga kababayan, dito natin nakita at mukhang marami pa po tayong abangan tungkol dito sa paglaya na ito, pansamantalang paglaya ni Laila De Lima, mga kababayan. Lalo na nga itong si Trillanes ay lumalabas na rin. At noon, sa kanyang pahayag, sa kanyang mga interview, na kapag wala na sa pwesto, sa poder, sa kapangyarihan, iyang si Duterte ay kanyang sasampahan ng katakot-takot na kaso. Lalo na ngayon, may mga lumalabas na video at balita na talagang inamin ni Duterte sa kanyang programa sa SMNI na yung paggamit niya ng intelligence fund nung panahon niya bilang mayor at dating Pangulo ay ginagamit talaga yan para ika nga ay tapusin at i-liquidate ang mga makakaliwang grupo, no? So dahil diyan ay naging interesado naman itong Secretary General ng House of Representatives na si Regional Velasco na seryoso ang House of Representatives doon sa pahayag ni Duterte na yung ang paggamit ng confidential fund at intelligence fund ay upang habihin na nating likidahin, tapusin ang makakaliwang grupo. Lalo na yung kanyang pinagbantaan na si Congressman Franz Castro, mga kababayan, na sinampahan na nga ng kaso si Duterte at nagkaroon na rin ng resolusyon ang mababang kapulungan ng Kongreso na pinangunahan ni Congressman Edsel Lagman bilang nag-interpellate kay Congressman Sandro Marcos at maging kay Pampanga Congressman na Dong Gonzales na kanilang pinagtitibay ang kanilang samahan at walang ang solidong samahan na mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso. So yan lamang ang ating balita sa hapong ito. Sana nagustuhan nyo ang ating video at kung nagustuhan ninyo, huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin lamang ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aming upload. Maraming salamat. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Magandang hapon sa inyong lahat.